Base sa mismong ulat ng Chinese news outlet na Global Times ay hayagan umanong nagpoprotesta ang bansang Russia sa isinagawa o isasagawang joint military exercise ng nasyon ng Japan, katuwang ang ilan sa mga NATO countries member kabilang na ang Germany at Pransya, gayon din ang Espanya, kasama pa rin ang bansang Amerika. Mangyaring ang sinasabing military exercise ay gaganapin sa northern island ng Japan na Hokkaido, na kung saan naman ay sadyang malapit nga ito sa silangang bahagi na inaangking teritoryo naman ng mga Ruso. Base pa rin sa Global Times ay itinuturing umano ng Russian security na ang drill na gagawin ng mga Hapon kasama ang ilang mga kasapi ng NATO alliance ay maaari ngang maging potential threat laban sa kanilang bansa. Pero sa kabila ng mga pangyayaring ito ay ang pinakaginigisa ng mga Chinese expert kaugnay sa gagawing exercise ay pinagdidiinan nga nilang ang tiyak umanong nagmamanipula dito ay walang iba kundi ang Estados Unidos. Bukod doon ay malamang na hindi lang daw ang Russia ang maaaring tinatarget ng US sa drill na gagawin, kundi tiyak na kasama na rin nga ang China sa lahat ng mga balaking iyon. O diba mga kataps, bilang suhestyon o salobin lamang sa maagang pag-aray na agad na ito ng panig ng mga Chino ay mapapansin ngang konting galaw lang ng mga West nation, lalong-lalo na ang US, ay tila nga ba ay daglian o agaran ngang natataranta at nangangamba agad ang tumbong ng depensa ng mga Chekwa. At wait lang ha, kung atin pang hihimayin ang balitang ito ay makikita namang sila na mismo ang nagsabi na Russia agad ang umaalma sa gagawing drill ng Japan sapagkat idadaos ngayon sa isla na matagal na ring pinag-aagawan ng Hapon at mga Ruso. Kung ganoon naman pala, di ba? Bakit nag-uusok agad ang ilong ng Beijing? Gayong hindi naman pala sila ang direktang involved sa nasambit na military drill ng ilang mga NATO members. Well, isa lang ang ibig sabihin niyan. Malamang na gusto ng China na sila lang ang pwedeng manindak at maghari-harian sa rehiyon ng Indo-Pasipiko, lalo pat alam nga nila na sila ang itinuturing ngayon na may pinakamalakas na militar sa bahagi ng kontinenteng Asya. Iyon ay kung ang pagbabasihan ay ang ilang mga datos at record kaugnay ng kanilang firepower index. Sa pagpapatuloy ng balitang ito ay ayon naman sa inilabas na report ng Japan Times ay tinatayangang nasa mahigit 30 o 30 contingents na mga military aircraft mula sa Germany, France at Spain ang siyang lalapag sa Japan para sa pagkakandak ng ilang series ng mga training exercises kasama ang Japan Air Self-Defense Force o ang ASDF. Makahulugan ang pagtatambal na ito sapagkat ito ang kauna-unahang trilateral Air Force deployment patungong Asya na mula sa tatlong nabanggit na mga European countries. Ang eksaktong petsa kung kailan idadaos ang trilateral Air Force drill ay sa parating na July 19 hanggang July 20 at ito ay isasagawa sa paligid ng Hayakuri Air Base sa Ibaraki Prefecture, gayon din sa himpapawid ng Chitose Air Base sa isla naman ng Hokkaido. Sa pagsasanay na ito sa ere ay mariin nga itong kinokondena ng Russian Federation at base pa sa kanilang pahayag ay inakusahan pa nito ang ngayoy Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida at sinasabing inilalagay umano ng naturang punong ministro ang kanilang bansa para sa isang lubhang mapanganib na eskalasyon. Yan nga ang mga babala ng opisyal ng mga Ruso na tila ba'y nagpapahiwatig na handa itong muling kaharapin ang nasyon ng mga Hapon pagdating sa isang digmaan. Mga kataps, nabanggit ko na wari muli ngang handang harapin ng Russia ang Japan sa isang labanan sapagkat noon pa mang mga nagdaang pandaigdigang mga gera ay matatandaang nagtagisa na ng pwersa ang dalawang mga bansa na ito. Yun nga lang sa kanilang paghaharap noon ay tila nilampaso lang ng maliit na Japan ang maladambuhala sa laking bansa ng Russia at syempre ganoon din nga ang China na kahit napakalaking nasyon din ay hindi rin talaga umubra sa bagsik noon ng imperyo ng mga Hapon. Kaugnay pa din sa tila pag-usok ng bumbuna ng mga Chino sa gagawing drill na ito ng Japan ay sinabi nga ng isang Beijing-based military expert na si Wei Dongshu na malinaw umanong ang lahat ng mga paghahanda o military exercises na gagawin sa Western at Asia Pacific ay siguradong inorkestra o manipulado ng bansang Amerika.
At ang pinakapunto umano ng US sa pagmomobilize ng ilan pang mga pwersa mula sa iba pang kasapi ng alyansa ng NATO ay para daw ipakita o i-demonstrate laban sa China ang kanilang combined air combat capabilities. Dagdag pa ni Wei Dongxiu na sa mangyayaring pagsasanay sa ere ay tiyak na mapoprovoke ang Russia sapagkat ang isa nga sa magiging long distance flight route ng exercise na ito ay magmumula pa sa Alaska patungong northern part ng Japan na kung saan naman umano ay di maiiwasang mag-approach ito sa airspace ng Russian habang ginagawa ang isa pa namang simulated attack drills. Pero bago pa man ang kauna-unahang trilateral Air Force deployment na isasagawa na ito sa Japan, ay mapapansin nating sa nakalipas na mga taon ay ito ngang ilan sa mga NATO member na bansa tulad pa rin ng France, United Kingdom at Germany ay nauna na ring madalasang magpadala ng mga naval at air forces assets sa rehiyon ng Asia Pacific at maaalalang nagkandak na rin ang mga ito ng operasyon katuwang muli ang ASDF sa bahagi ng paligid ng Japan. Ang mga hakbangin ngang iyon mula sa panig ng alyansa ay sinasabing bilang isa lamang sa pag-e-expand o pagpapalawak ng mga mekanismo sa aspeto ng form of military cooperation at para na rin sa nagaganap na Asia-Pacific Security Affairs. Subalit tulad nga ng nasabi na natin kanina ay hindi nga natutuwa at talaga namang angat tenga ang mga Chinese military expert kaugnay sa mga pagpapakita ng pwersa ng mga West nations patungong Asia lalo na sa pangunguna ng Estados Unidos. Sinabi pa nga muli ng panig ng mga Chekwa na ang wari expansion ng alyansa ng NATO sa Pasipiko ay isang ang banta sa peace at stability na umiiral sa nasabing rehiyon. Kayo mga kataps, sa tingin nyo, tama ba ang sinasabi ng mga Chino na nakakasira ng kapayapaan sa Indo-Pasipiko ang madalasang paglulunsad dito ng ilang mga air at naval power mula sa alyansa ng Amerika? Pero bago nito ay bakit kaya hindi muna tanungin ng China ang kanilang sarili na kung hindi din nga ba nakakasira ang ngayoy agresyon at madalasan nilang pambubuli lalong-lalo na sa ating bansang Pilipinas at gayon din sa iba pang mga nasyon sa Asia na alam nilang hindi sila kayang sabayan pagdating sa usapan ng palakasan ng militar o depensa.